Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng fully custom na homepage gamit ang Elementor Pro, absolutely no coding required. Hi, ako nga pala si Ashley. Kung nafe-feel mong hirap na hirap ka ng ayusin ang website mo para maging swak sa gusto mo o na-overwhelm ka na sa mga theme na ang dami-daming kulang, itong video na to ay game changer para sa'yo. Sa Elementor Pro, pwede kang gumawa ng perfect na pages gamit yung mga widgets nila at maa-adjust mo lahat mula sa header hanggang sa call to action kahit hindi ka mag-code kahit isang linya. Kaya kung gumawa ka man ng website para sa sarili mo o para sa client, binibigyan ka ng Elementor Pro ng control at freedom na kailangan mo para makagawa ng homepage na talagang swak sa vibe mo. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga pare-parahong template o nafe-feel mong stuck ka na sa pag-edit ng ibang platforms, nasa tamang lugar ka. Unang-una, ano nga bang Elementor Pro? Ang Elementor Pro ay isang premium na WordPress page builder plugin kung saan pwede mong i-design at i-customize ang bawat part ng website mo gamit lang ang drag and drop interface. Meron silang free version ng Elementor na okay na pang-build ng basic na pages and posts. Elementor Pro unlocks advanced features like the theme builder, dynamic content, custom headers and footers, WooCommerce integrations, global widgets, and dozens of premium widgets. Direct itong ini-integrate sa WordPress at compatible sa karamihan ng mga themes, pero lalong gumaganda kapag ginagamit mo siya sa mga magagaan at flexible themes. Sa Elementor Pro, makakalimutan mo na yung mga traditional na limitation ng WordPress themes at makakapag-design ka ng homepage eksakto sa kung anong gusto mo. Bago tayo magsimula sa tutorial, gusto ko lang i-share yung mga standout features ng Elementor Pro. Kasama dito yung theme builder na nag-aalaw sa'yo na i-customize ang mga global parts ng site mo tulad ng headers, footers, single post, templates, and archives. Pwede ka rin gumamit ng dynamic content at mga integrations tulad ng WooCommerce and custom post types. Sa Pro version, may access ka sa higit 90 widgets tulad ng forms, sliders, animated headlines, carousels, call to action blocks, at pricing tables. Ang global widgets naman, pwede mong gamitin ulit at isync sa iba't ibang pages para pare-pareho ang design. Kasama rin sa Elementor Pro ang isang malakas na visual form builder na pwedeng i-integrate sa mga sikat na email platforms tulad ng MailChimp, ActiveCampaign o ConvertKit. May access ka rin sa mga advanced motion effects tulad ng key scrolling, mouse interactions, at entrance animations para mas interactive yung experience ng users at ipapakita ko yan sa'yo ngayon. Kaya kung ready ko na magsimula, gamitin mo yung exclusive link namin sa baba para makakuha ng pinaka-best na presyo. Pwede ka makapag-start sa less than $99. Unang-una mong gawin, mag-login ka sa WordPress dashboard mo. Kami kasi gumagamit ng Hostinger, kaya maglalagin ako doon sa dashboard ko. Hostinger ang hosting provider namin at isa yun sa mga paborito namin personally. Kung gagamitin mo rin yung link namin para sa Hostinger, pwede ka makakuha ng 75% off. Isa to sa mga pinaka-affordable na plans na may best speed at madaling gamitin kaya sobrang sulit talaga. Sige, pwede mo silang i-check kung gusto mo. Pero dito tayo magla-login sa WordPress gamit yung Hostinger. Okay, once we're in Hostinger, punta tayo sa WordPress admin ko. Pwede ka rin gumawa ng bagong website kung gusto mo. Pero gagamitin ko muna yung isa namin na meron na ngayon. Kung wala ka pang free version ng Elementor, punta ka lang sa plugins. Tapos search mo dito sa search bar yung Elementor. Naka-install na ako nito pero ipapakita ko sa iyo kung ano yung tsura niya. Makikita mo, nandito yung Elementor bilang plugin. Ngayon punta tayo para kunin yung Elementor Pro. Makikita mo dito may ilang iba't ibang options sila. May mga plan sila na nagsisimula sa $4.99 kada buwan hanggang $16.99 per month. Choose the one that best fits your needs. I'm gonna go with Essentials plan for now. Makikita mo rin na may 30-day money-back guarantee sila. Sige, download na natin. Pagkatapos mong bumili ng subscription, kailangan mo itong i-activate. I-download mo yung zip file dito. Tapos punta ka sa plugins at i-click yung add new. Dito mo i-upload yung plugin. Piliin mo yung zip file na naka-download na kanina. Tapos ready ka na. Ngayon na connected na tayo, punta tayo sa pages. Tapos i-click ang add page. Ito ang magiging homepage natin. Makikita mo na may pro features tayo dito sa baba. Ang galing, di ba? May homepage na tayo. Gusto natin ngayon mag-drag ng widget dito. Makikita mo lahat ng widgets nasa gilid. Merong layout, tapos yung mga basic tulad ng heading, image, text, video, spacer, at icon. Tapos yung pro features naman, meron silang loop carousel. Pwede tayong gumamit ng client testimonials, portfolio gallery, form, pricing table, media carousel, Facebook button, video playlist, PayPal button, Stripe button, at marami pang iba. Tapos pwede ka mag-add ng iba pang bagay tulad ng mga image boxes, progress bars, SoundCloud, at ang dami talaga nilang widgets. Sige, simulan natin gawin yung homepage natin. Siguro magsisimula tayo sa pag-add ng container, tapos lagyan natin ng text sa loob. Pinagawa ko lang kay ChatGPT yung text para sa akin. Helping women reach their dream bodies. Silang ako dito. Pero syempre gusto kong palakihin to dito. Marami tayong pwedeng pagpilian na options. Siguro ilalagay natin sa gitna yung alignment. Pwede rin natin palitan yung typography kung gusto natin. Pati yung kulay ng text. Kung gusto natin palitan yung background, punta tayo sa style. Pwede natin gawing gradient o pumili ng kulay o kaya maglagay ng image. Pwede tayong pumili ng image. Pumili muna tayo ng generic na bagay para sa ngayon. Syempre, pwede nating tanggalin yung gradient kung gusto natin. Gawin nating puti tong kulay na to and perfect. Ngayon, pwede na tayong mag-add ng button. Baka may freebie tayo o gusto natin silang mag-apply. Kaya punta tayo sa elements tapos i-add natin yung button. Dito naman, pwede natin
natin i-update yung button. Siguraduhin natin na ilalagay natin yung link dito mismo. Ilalagay natin sila sa gitna tapos babaguhin natin yung kulay niya. Gusto lang natin ng isang kulay. Gusto natin puti. Tapos yung kulay ng text ay gray o kung ano man ang gusto mo. Ayos, diba? Ang galing. Kung gusto natin magdagdag ulit ng mission statement, punta tayo sa elements, mag-add ng container, tapos dito pwede tayo maglagay ng text para simple lang. Dadagdag tayo ng text sa ilalim, i-center natin, tapos gawin nating puti yung kulay ng text. Cool. Amazing. Oo nga, kailangan pa talaga ng konting tweaks para swak sa brand at vibe mo. Pero para lang to sa simula, okay na to. Cool. Baka sa halip na button, gusto mo mag-embed ng form diretso. Dito mo pwedeng ilagay yung form. Pwede ka rin maglagay ng mga tanong dito, imbes na message, tulad ng what are your current health and fitness goals? Ilagay mo lang dito. Okay, pwede rin ako magdagdag ng isa pa. What are your biggest struggles? Ganon, diretso silang makakapag-apply dito nang hindi kailangan i-click yung button. Syempre, pwede ka rin mag-explore sa pagpalit ng background, fonts, and colors para mas maging swak sa gusto mo. At kung gusto mong maglagay ng client testimonials, pwede mong gawin. Halimbawa, ilagay mo si Sarah, tapos i-type mo yung testimonial client niya para lang example lang. Tapos okay na, pangalanan natin yung testimonial na yan. Tapos punta tayo sa slide 2, ilagay natin yung content, baguhin yung description. Ito si Lauren W. Ang galing, diba? Tapos slide 3 naman, lagay ng content, tapos ayos na. Pwede mo rin baguhin yung style. Syempre, pwede mong palitan yung background kung gusto mong ibang kulay, kahit ano pa yan. Kaya kung nasa website ka, pwede mo lang i-click yung mga slides, tapos kung may sale ka or ganon, pwede ka rin maglagay ng countdown na sobrang cool na widget. Pwede mo i-adjust kung kailan matatapos yung countdown. Syempre, pwede mo rin baguhin yung style para sawak sa brand mo. Kung gusto mong maglagay ng Google Maps, lalo na kung may physical store ka at gusto mong ipakita kung saan to, pwede mong gawin gamit ang Elementor Pro. Kung gusto mong magdagdag ng blog post, madali lang i-drag yan. Kung gusto mo naman ng animated headline, pwede mo rin yan i-add, okay? Ang dali lang i-customize at i-drag and drop. Sa Pro version, pwede ka rin mag-add ng video playlist, tapos nagawa na natin yung carousel kanina. Kung gusto mong gumawa ng link and bio, sobrang dali lang i-drag yan at i-customize. Pwede to sa actual homepage mo, pero gets mo naman yung idea. Sobrang daling gamitin at super customizable. Ang ganda ng Elementor Pro. Lahat ng widgets nila ginawa para maging super easy gamitin at simple lang. Drag and drop lang, tapos i-customize mo exactly kung paano mo gusto. Sa personal experience ko, kailangan talaga ng konting practice para masanay sa paggamit ng elements. Hindi ko masasabing sobrang beginner-friendly siya ha, pero pag nasimulan mo na, madali naman siyang gamitin. Nagiging sobrang dali siya kasi paulit-ulit mo namang ginagamit yung parehong widgets and tools. Kaya habang tumatagal, masasanay ka at magiging simple at madali siyang gamitin. Sige, tignan natin yung mga pros and cons nito. Dahil alam mo na kung paano gamitin to, isa sa mga biggest pros ng Elementor Pro ay yung user-friendly na interface niya. Kaya nang sabi ko, intuitive siya at medyo beginner-friendly. Pero kailangan mo talagang ma-explore at masanay sa system. Pero ganoon naman talaga sa kahit anong system na gamitin mo. Malakas at maayos ang pagkagawa ng mga widgets at malaking upgrade ang theme builder, lalo na kung ayaw mo magsimula from scratch tulad ng ginawa natin kanina. Another advantage is speed. Kaya mong mag-launch ng professional-looking na website sa loob ng isang oras kapag sanay ka na sa mga tools. Ang kakayahang mag-preview ng real-time at i-edit ang responsive views ay nagpapadali talaga para makagawa ng design na swak sa kahit anong device. Sa downside naman, pwedeng maging mabigat ang Elementor Pro lalo na kung maraming animations, images, o hindi optimized na content yung site mo. May learning curve din yung ilang advanced features lalo na yung dynamic content ng mga integrations. Tapos, paid tool ang Pro version kaya hindi to ideal para sa mga hobby users o may mga maliit na budget. Ngayon, gusto ko lang mabilisang ipakita sa'yo yung iba't ibang plan options. Kung gusto mong gamitin yung exclusive link namin sa description sa baba, tapos punta tayo sa Your Plans, may ilang options sila dito. Meron silang Essential, Advanced Solo, Advanced, and Expert. Sa Essentials plan, it's $4.99 kada buwan. Makakakuha ka ng isang site, 24/7 support, 57 pro widgets, 10 cloud templates, theme builder, dynamic content, and form builder. Sa Advanced Solo naman, it's $6.99 per month. Sama dito lahat ng nasa Essentials, pero may 86 pro widgets, mas maraming cloud templates, plus pop-up builder, custom code, e-commerce features, at collaborative notes. Tapos yung advanced plan naman na $8.25 per month. Dito pwede kang magkaroon ng hanggang 3 sites, kasama pa rin yung 86 pro widgets, 30 cloud templates, at lahat ng features ng Advanced Solo. Tapos ang Expert naman, depende sa dami ng sites na kailangan mo. Kung hanggang 25 sites lang, it's $16.99 per month, pero kung hanggang 1,000 sites, it's $33.25 per month. So, makukuha mo lahat ng nasa Advanced, pero may dagdag kang cloud templates at iba pa. At syempre, mas maraming sites. Kaya piliin mo yung plan na bagay sa'yo, pero ang cool part, may 30-day money-back guarantee sila. Kung feeling mo hindi siya swak sa'yo bago matapos ang 30 days, you can get your money back. Gusto ko lang sabihin na ang Elementor Pro isa sa pinakamagandang tools para gumawa ng custom homepage kahit walang coding. Kung gusto mo mag-full control sa design mo, access sa advanced widgets at kakayahang gumawa ng high-converting sections na bagay sa brand mo, sulit talaga siyang i-try. Kung gusto mo i-check ulit, nilagay ko yung link sa baba. Gusto ko lang banggitin na affiliate links to, kaya kumikita
kami ng konting komisyon pero wala namang dagdag na babayaran from you. Kaya kung pipiliin mo suportahan ng channel namin, sobrang thank you na namin sa'yo in advance. Tapos na tayo sa video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments sa questions sa baba. We'd love to hear from you. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.